Cielo Magno, ba't siya nagbago ngayon? Bakit dati kitang-kita niya ang katiwalian, ngayon hindi na? Economist at dating undersecretary. Sa larangan ng politika, nakilala ko rin siya bilang isang balanse at intelihenteng individual. Ba't siya nagbago ngayon? Ang dating mga hindi toxic, ngayon nagiging toxic na sila, mga kapatid. At pag ikaw ay isang toxic na tao na, nabubuhay ka sa reaksyon ng iba. Kaya tayo na hindi pa nagiging toxic, huwag nating payagang mabuhay ang mga taong ito sa pamamagitan ng ating mga emosyon. Kung tayo ay pinagbibintangan, kagaya kay Sarah kung anong binibintang sa kanya, huwag mong ipagtanggol ang iyong sarili, kapatid. Huwag ninyong hayaan na magkaroon ng buhay ang mga taong ito dahil nadala ka ng iyong emosyon, at huwag ninyong hayaan, mga kapatid, na kayo ay galitin or inisin ng mga taong ito. At sa iyong inis or galit, ipagtanggol mo si Sarah, kung ikaw naman ang binagbibintangan, sarili mo. Kasi dito nga sila nabubuhay. At kung ikaw ay pumatol sa mga taong ito, tuwang-tuwa sila at lalos lang ganahan na pagandahin pa nila ang kanilang laro laban sa inyo, laban kay Sarah. Pag mayroon kayong na-encounter na mga taong pinagbibintangan kayo, titigan mo sila sa mata, yung titig na malalim, at sa halip na magsalita ka, i-project mo ang iyong energy sa taong ito o mga taong ito. At sabihin mo sa kanila internally, kapatid, naintindihan ko ang iyong inggit at ang iyong pagdurusa. Pero hindi kita pagbibigyan na ako ay hilain mo at sipsipin mo ang aking energy, ang aking pagkatao upang ako makipagbuno sa inyo. Upang ako ay makipagbuno sa iyo. Upang ipagtanggol ko ang aking sarili. At kasabay nito, ang iyong pagtalikod. Ngayon, kung meron ka namang ginagawa, pagkatapos ng titig at projection mong yon, ituloy mo lang ang iyong ginagawa. Ngayon, kung sa mga bintang na ito, ipatawag ka. Tumaliba ka, pero depende ngayon kung yung tumawag sa iyo ay meron ba itong legal na mga authority. Meron ba silang morality? At ang lugar bang pupuntahan mo, meron bang fairness doon? Merong hustisya. Kasi kung wala, kahit ni isa man lang sa mga kondisyong ito, huwag kang pupunta. Kasi baluarte nila ito at ang baluarting ito gustong-gusto nila. Kasi nakalublob sila sa putik, tuwang-tuwa sila sa putikan, na pag ikay lumusong din upang makipaglaban, makipagbuno sa putikan, magkakaputik-putik ka na rin at tuwang-tuwa sila dahil sila sanay dito sa putikang ito. Talo ka at dito ka ngayon, lalapain at kakatain. Kaya natandaan ninyo si Sarah, nagpunta siya, pero handa siya at hindi siya nakipaglaban sa putikan. Kaya di ba inis sila. Pinatawag din siya tungkol sa kanyang budget sa OVP. Hindi siya pumunta. Galit sila kasi nabawasan ang mga buhay nila dahil si Sarah sa kanila hindi nagpadala. Kaya ganyan dapat, mga kapatid. Si Digong, tingnan ninyo, sabi niya, aside doon sa reason niya, no, na tanda na siya, mahina. Meron pa siyang isang reason, which is ito rin. Bakit siya pupunta roon? Lalapain lang siya. Kaya ang sabi niya, hindi ko ni-recognize ang inyong authority. Sinong nanalo? Si Digong. Hindi siya pinilit. Kasi kahit ako kung mayroong ganyan, bakit ako haharap sa inyo? Wala namang kayong authority over me. Wala rin kayong morality. Binaypas nyo ang aming legal system sa Pilipinas. Wala din kayong fairness. Walang justice. So bakit ako haharap sa inyo? Bakit ako pupunta sa inyong putikan? At ako'y lalapain niyo na lang at kakatayin.
Ngayon, isa pa, kung halimbawa ikaw naman ay siraan, kagaya kay Sarah, sinisiraan palagi, no? Dapat mo lang isipin mga kapatid, sinisiraan ka dahil sila ay inggit sa iyo. At hindi lang sila inggit sa iyo, inggit na inggit. Huwag kayong magiging kagaya ng mga taong itong nagiging toxic. Pag ika'y pinagbintangan, lumakad kang taas ang noo, tahimik at walang kibo. Kahit pa paulanan ka ng maraming palaso ng paninira. Ang iyong pagtaas ng noo, ang iyong pagtahimik, ay ang iyong kalasag at baluti na siyang dedepensa sa iyo. Kaya huwag mong isipin yun. Lumakad kang diretso, taas ang noo, tahimik, walang drama, wala lahat, distansya lang. At dito sila malilito. Ang toxic na tao ay malilito. Bakit hindi ka tinatablan? Magtatanong yon. At isa pa, hindi lang sa iyong kalasag at baluti. Ikaw din ay angat sa kanila. Kalagayan mo, angat ka sa kanila. Kaya kahit anong daming palaso ng paninira ang ipalipad nila para maabot ka, hindi lahat kukuti lang ang makakarating sa iyo. At kung merong mang makarating, ang iyong kalasag at ang iyong baluti, ang bahala nito upang ang mga palasong ito'y hindi makakarating sa iyo. At hindi nga talaga makarating ito kasi hindi mo ito in-entertain. Binaliwala mo ito sa iyong pagdaas noo at katahimikan at distansya. Hindi mo na sila kailangang labanan kasi mataas ka nga, mga kapatid. Bakit ka bababa sa level nila? Baka pagbaba mo, madulas ka patuloy roon at lalo ka ngayong malagay sa alanganin at ikay pagpistahan. Kaya huwag kang bumaba kasi nandyan ka na sa taas. Tigilan na ang pagbibigay ng mga paliwanag. Hindi kailangan ito. Wala kang obligasyong magbigay linaw kasi ang taong nanira sa iyo, nagdesisyon na ito na kahit anong mangyayari, sisiraan ka talaga nito. Kahit anong paliwanag pang gawin mo, mga pruweba mo, sa kanila, wala yan. Tuwang-tuwa patuloy sila ngayon kasi nakikipag-interact ka sa kanila. Ibig sabihin, effective ang ginawa nila sa iyo. Sa pamamagitan ng katahimikan, walang pag-uulat, walang drama, distansya lang, no? Ang kailangan mo, ang lahat ay mairiresolba. Ang lahat ay unti-unting mamamatay kahit wala kang gagawin. Kasi ang kalikasan na ang bahala na depensahan ka. Minsan, ng isang kalmadong salitang, baka, siguro, tama ka. Kung minsan ito, tama na, no? Kipit balikat lang. Siguro. Na hindi ka na lalapitan, hindi ka na pagtripan na ikaw ay siraan. Kasi bakit? Hindi ka naman tinatablan eh. Di ba? Ipagpatuloy lang mga kapatid ang iyong pagunlad. Kasi sa nakita nila ngayong iyong kalagayan na inggit sila, mas lalong naglalaro sa kanilang isip na ika'y uunlad pa. At lalong maiinggit ang mga taong ito. Patuloy ka lang. At tibayan mo ang iyong katahimikan. Kasi walang mas nakakalito sa mga toxic ng mga taong ito. Ang iyong tibay, ang iyong pagkataas noo, ang iyong katahimikan, ang iyong pagdistansya sa kanila. Yun lang mga kapatid. Kaya ako saludo kay Sarah. Kasi talagang nagampanan niya ang dapat gampanan bilang isang tunay na tao na merong knowledge and wisdom. Hindi kagaya ng iba na nagsasabing matalino, pero ang katalinuhan nila napulot nila sa mga lansangan. Lansangan na puno-puno ng survival, punong-puno ng panlilinglang, takot at pangamba. Kaya kailangan gumawa sila ng paraan na sila'y magmumukhang mga matalino. Magandang araw po sa ating lahat.